Praise Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, Lord. Sabi dun sa kanta, let us put our hands up and shout His praises. Thank you, Jesus! Guys, galaw-galaw tayo. Hindi mo kayo. Hindi pa rin yung kanya nagigising-gising. Nagpumulog-pulog pala. Hindi pa rin matulog-tulog. Kailangan gising tayo magpupuri sa Lord! Dito tayo sa harap dito. Yan. Iya. Anong preach? Preach daw pa. Sabi doon, if you love Him, don't stop praising. Put your hands up. Ngayon, i-apply natin yung natutunan natin dun sa i-apply natin kung ano yung natutunan natin these past 3 days. 3 days, 2 days. May audio na lumalabas sa ano. Pero, so ngayon, sabay-sabay tayong magpupuri sa Lord. Walang aantok-antok, walang aantok-antok. Sino yung inaantok dyan? Bumalakpak! Wala. Wala. Okay! Sige! Sama-sama tayo! If you love Him, put your hands up! Sige, pumatak pa kayo! Ang kayo na kayo energy! Put your hands up! Hallelujah! One more time!
bless the offering of the Lord. Kaya ay hiwa-hiwalay muna, huwag muna kayo magtabi-tabi para may time kayo na makapag-worship sa Lord. Kailangan pinaghihiwa-hiwalay kayo eh. Iya pa ba kaya ko yung 3? Down. Unen. Ariana. Unen. Yan. Alas eh. Pwede ka nang maupo. Sabi doon, I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, you are my portion. My affection is set on you. So ngayon, i-worship natin si Lord from the bottom of our hearts. Close mo yung mata mo. Huwag mong intindihin kung sino yung katabi mo. We were made to worship the King of Kings and the Lord of Lords. And it is just rightful na ibalik sa Kanya yung the best na pagpupuri. Yung pagpupuri pure. Yung pagpupuri na may galak sa puso. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We magnify your name. We lift your name above every name. Thank you, my Father. I abandon every distraction. My attention set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection set on you. I was made to worship, I was made to live your name. I was made to worship. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, my God, I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I abandon all distractions. My attention set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection set
will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Thank you, Jesus. Worthy, Lord God, is your name. You are worthy, worthy, Lord God, of all praises, glory, honor, and thanksgiving. Worthy, Lord God. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve the praises. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your temple, Lord God, with the great love, Lord. Be exalted in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be
Lord fills this place. You alone deserve our praise. Be exalted now in heaven as the Lord fills this place. You alone deserve our praise. In the name of our Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sige po, let us give the best and best clap offering to our Lily God. Yung pinakamalakas, yung karapat-dapat sa ating Diyos sa buhay. You are worthy, Lord God. You made us, Lord God, to worship you, to lift your name above every name, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Lord God, sa buhay, hininga na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa inyong kabutihan, Lord God, na dinala niyo po kami, Lord God, sa inyong pansamantalang tahanan, na nandun yung proteksyon, Lord God, na nakasakasama namin kayo. Lord, dinadalangin namin sa oras na ito ay hindrances ng kaaway, galit, puot sa aming mga puso, Lord God. Ito, Lord God, ay inaalay namin sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga kapwa, Lord God, na nasaktan namin. Sila may napag-isipan, napagsalitaan, Lord God, o nagawa namin ng hindi maganda, Lord. Kami po yung humihingi ng tawad. Kaya hindi po, Panginoon, sa mga tao nagkasala sa amin, Lord God, we release the forgiveness. Maraming salamat po, Lord God, sa kabutihan nyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad, Lord God, sa paglilinis ng inyong banal na dugo. At Lord, dinadalangin namin sa oras na ito, Lord God, ang inyong anak na maghahayag ng inyong banal na salita. Father, hide him at the back of your cross. No works, plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, hallelujah, kayo, Lord, ang mag-move sa Kanya, Panginoon. Bawat salita niya, nandun yung deliverance, Panginoon. Bawat salita niyo, there is power, Lord God, na nanggagaling sa inyo. At Lord, sa amin naman po makikinig, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord God. As Lord God, we hear your word, Panginoon. Ito'y mag-remain sa aming mga puso. At Lord, na ma-share namin ito sa aming mga kapwa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And Lord, we entrust everything to you, Lord God. This service, Panginoon. And Lord, we claim already that there is victory, Lord God, sa service na ito, Lord God. Maraming salamat po. And we seal all these prayers with the most precious blood of Jesus. And we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Sama-sama kayo kids dyan by group. Mga nanay at tatay doon kayo sa lugar nyo. And it is the last day of youth camp dito po sa ating ano. Anong gusto nyo? Isang linya lang dito mga youth saka leaders, pastora, and of course yung parents natin dito sa side na to. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Salamat sa inyo. Okay. Our first
bago tayo mag-pray, meron muna tayong kumpleto na ba ang youth natin sa kating? Sino lang pa dyan? Kompleto na po. Okay. Puwera kay Pastora at saka kay Miguel para sa mga youth at sa teens to. Youth at saka sa teens. Bago tayo mag-start ha. Kung sino sa inyo makakapag-state ng Luke 4:18 to 19, walang kulang, may 10 euro ang youth. At may 10 euro din ang teens. Isa sa youth at isa sa teen. Luke 4:18 to 19. Sino? Dito sa harapan. John? Kailangan kumpleto ha. Walang mali doon. Nicole? Luke 4:18 to 19, solo mo? Okay, hindi ka dito. May 10 euro ka. Okay, sa team sino? Sa team sino sa inyo? Luke 4:18 to 19. Memorize niyo ba? Kompleto ha? Merisha Inom? Merisha Inom? Come over here. Sayang ang 10 euro, alam mo ba yun? Mayroon din tayo yun, sa oras yun. Hey! Ngayon natin din ha. Okay, dito. Luke 4:18 to 19. Okay, malakasan mo. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and to preach deliverance to the captives, and recovery sight to the blind. To set deliverance, You said very good. to set them liberty, Then, Then the removes. You said, to set them liberty, to them that are bruised, and to proclaim the set free of the Lord. okay. May konti na siya nalilito siya kinakabahan. Sa inyo mga teens, may saulo ba noon? Wala. Meron pa? Gusto niyo ba takluban yung kanya? O pag hindi siya ang win, ha? Yun na yan, Ren. Ito na to, ha? Okay siya, may 10 euro to. Okay. Nicole. Nakakanta ka ngayon dito. The Spirit of the Lord, Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and preach deliverance to the captives, to set at liberty them recovery sight to the blind, to set at Okay. liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Okay. Yun, team, sa ulit niyo yun. Kasi every time that we will gather, programs, camp, etc., lagi akong magtatanong ng ganyan. Because lahat dapat tayo alam natin ang ating gift sa Lord natin. Okay, 10 euro para kay Melissa and 10 euro para kay Nico. Okay. Okay na tayo? At mag-pray muna po tayong lahat. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy namin kayo itinataas. Patuloy namin kayo pinapupurihan. Kayo po ang Diyos namin na makapangyarihan. Kayo ang Diyos, O Lord God, na bukas ang kalooban para sa iyong mga anak. Na patuloy, O Lord God, na ibinibigay ang kanilang buhay para sa gawain ito. Hingit dalangin namin sa araw na ito, O Lord God. Open, O Lord God, yung mga kabataan, yung kanilang spiritual ears, mind, the heart, and also, O Lord God, yung spirit na nasa kanila, na siyang makakatulong, O Lord God, para may paunawa, may pagtindi, at matulungan sila para matutunan, O Lord God, ang araw na ito para sa Kanya. Balutin niyo po ang lugar na ito ng banal na dugo ng Kristo, at ang mga matatapat mo anghel ang siya magbabantay sa amin, at ibinabalik po namin sa inyong pinakunta sa pagpulit, pagsabag pagbuhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, pumalakpak ngayon tayo sa Lord na nandoon galing sa puso natin. Mga kabataan, at bago tayo magsimula, gusto ko yung inyong isipan ay gising. Amen? Kasi alam ko, buyat kayo ng mga nagdaang araw. But sa susunod
na magkakakam tayo, kailangan at 9 o'clock, 9:30, tulog na. Kasi noon ako talaga nabuyat ako sa camp kasi binabantayan ko. Ang hindi natutulog talagang may pitik sa akin ng konti. Tulog! Kasi dito ang mga hati lang po sa gitna, babae at saka lalaki. Noong kami ng mga nanay ay natulog ng ganito, natakasan din kami. Alam niyo ba yun? Kasi more on, ang mga edad nila noon ay 19, 20, 21, at saka hindi lang po ganito. Sila ngayon, 24 kayo nito nag-start, no? Nung po kami ay kulang-kulang 50 kami that time. So, salamat din sa mga nanay na, nasa ibang dalawang nanay na dumating. O Gina, pakitawag mo sila, sister, ano muna tayo dito? Sila sister Jess ba nasa sila? Bakit Dante? Dumating na po ba sila? Ay, yung sister na yun eh, sister Jess? Nasa siya mo, baka siya. Okay. At nakakatuwa kasi, itong gathering na to, talaga para sa mga kabataan po. And isa sa pinakamaganda na dapat nating buksan ang kaisipan natin mga nanay, tatay, para sa new generation. At that new generation po natin, ang title natin about Timothy. Sino po dito nakakarinig lagi, sa lahat ng churches, i-Timothy nyo naman siya. I-Timothy nyo naman sila. Sa mga hindi pa nakakarinig, pag sinabing i-Timothy, i-mentor, alagaan, akayin, turuan. Yung po yung naging papel ni Paul during his time in the life of Timothy. Kaya sa ating mga kabataan ngayon, tamang-tama sa inyo itong topic na to about Timothy. Na kami matatanda ngayon, we are going to Timothy in each and every one of you para sa next generation. Kayo ang susunod na mag-preach dito, kayo ang magpapaawit sa inyo ng lahat ng lugar na ito. At kami na lamang siguro may basto na dala at pagsisimba na lang kami every Sunday. Are you in? Nakakaintindi ba kayo lahat ng Tagalog? Hindi po. Brother Dante, akala ko na may yun din kayo dyan. Amen. Okay. Isa sa pinakamaganda po natin magiging topic for today is about the life of Timothy. Ngayon, sabi dito sa 1 Timothy 4:12. Ito pong 1 Timothy 4:12, napakaganda po ito kasi siya yan na iniaaral niya. Yung kanyang iniaaral sa church niya before, in the church of Ephesians, and the life of Timothy under the custody of Paul. Sabi po dito sa 1 Timothy 4:12, don't let anyone think less of you because you are young. Sunod niyo po, basahin niyo. Be an example to all believers, what you say, what you live, in your love, in your faith, and purity. Isipin niyo po mga kapatid, huwag niyong hahayaan na titingnan lang nila kung ano yung edad nyo. Amen? Kahit nga si Tonyo na pinakabata sa inyo, pwede mag-preach dito. Kung pwede siyang mag-share ng Word of God, like Timothy said, don't let anyone, huwag niyong hahayaan. Pero, ang sabi dito, maging halimbawa kayo. Be an example. Kahit hindi ang mga bata nakikita natin na hindi sila active katulad ng mga nanay na sa ushering, katulad ng mga leaders natin, gumagalaw sa buong dito. Ang mga yun makikita natin after their commitment to God, sila naman talaga ang halos na nasa tambourine, dance, pag sila nagpapakanta, halos makikita mo dito, lahat ang yun. And I would like to tell first na hindi nawawala ligo-ligo the musicians. Ito yung commitment nila na talagang napakahirap mong sabihin, ang hirap mong umabsent kasi walang tutugtog, walang magka-drums, walang mag-electric guitar, walang magpipiano, walang mag-gitara, acoustic. Kasi pag wala sila, wala nang buhay ang music. Kasi wala namang kaming grupo ng matatanda na pwedeng tumugtog sa kanila. Amen? Pero alam niyo ba mga anak, ang isang pagiging halimbawa nyo, like Timothy said in 1 Timothy 4:12, yung salita nyo makikita. Kaya tingnan mga bata dito,
Laging silang po, opo, 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 opo. Ang mga tainga nila, bukas. Kaya lang mahirap sila pag narinig na nila yon, mahirap kumalaw ang kanilang mekanismo. Bago sila sumunod kumbaga, opo, ito ay lesson din sa inyo, mga kapatid, mga anak ko, na dapat when you say yes, tayo, sunod. Kaya lagi sinasabi natin ang mga nanay ay, bakit gano'n rin? Nakakailang sigaw ng mga nanay, 20 na. 20 na. Hindi lang nanay ha, mga bata. Kahit nga natin, minsan ang asawa natin, minsan nagiging dahilan para mahina ng tenga ng asawa ko. Hindi ata naririnig ang sinasabi ko. Which is very important for us to reply again, right away, doon sa sinasabi natin. Napaka-importante niya, yung response nyo sa mga magulang niya. Pangalawa, sabi dito, the way you speak or you say, kung paano kayo magsalita, kung paano kayo makipag-usap sa kapwa. Ito yung isa sa sinasabing katuruan ni Timothy during his time. Kayo mga kabataan, tandaan nyo, sa inyo makikita kung paano kayo lumaki sa church at kung paano kayo lumaki sa maayos na pamilya. Am I right? Di ba? Kung ang magulang nyo hindi po pwede yung ganyan na ba? Dugo. Sa aming panahon, ang muso. Pero sa inyo hindi namin magawa to. Kasi bawal na dito din. Pangalawa, pangatlo, yung inyong pag-ugali. Anong sabi dito? Believers, what you say, what you live. Yung ugali natin, yung pamumuhay natin, ipinamumuhay natin, yung pag-ibig na meron tayo sa puso natin, yung pananampalataya natin, at yung dalisay na puso na meron tayo. Dapat yan po ang gustong maituro ni Timothy sa ating lahat. Bilang kayo mga kabataan, hindi basta na lamang magaling kayong kumanta, magaling kayong tumugtog, nagtuturo kayo, tatayo na rin kayo dito. Ang Diyos pa rin ang tatawag sa inyo. Sapagkat ang calling nga sa preacher, hindi po ganun. Kailangan iwanan mo ang buhay mo before, at ito yung buhay na meron tayo ngayon na kakarapin natin. E paano kung hindi namin kayo ma-mentor? Kung hindi namin kayo maturuan, sino ang susunod dito? Hindi ko alam kung hanggang, sa bagay si Pastora, bata pa. Pero ang church ng Milan, papalaki ng papalaki. Hindi natin alam kung sino ibabato papunta ng Corsico. Papunta ng ibang lugar. Di po ba? Hindi po pwedeng si Pastora, si Pastor A, nasa Brescia na siya. Hindi natin po pwedeng, Pastor, lumipat kayo ng kabilang gano'n. Hindi pwede. Ando na siya. Si Pastora, later on, di natin alam pagka tayo ay 211 na nandito. At yung malalayo, pwede po ba tayo magpadala sa Corsico ng isang pastor? Ay, ang mga bata, wala tayong maakay. Kaya sa mga bata, ito ay pinagpe-pray kay Lord ang calling, not only your dream, but it is your desire. Galing sa puso ito. Kaya sabi ng Lord dito sa ating mga anak niya, dapat tayo makitaan sa buhay natin at makita sa puso natin kung paano ang pagkakatawag sa atin. Amen? Hindi lang yung how you preach, kasi magaling ka mag-preach. Hindi po. Marunong ka, no? Ang unang imomoldigan sa iyo yung puso mo. Yung kaya mong palawakin ang puso mo, yung kaya mong intindihin ang lahat ng parte ng kinatatayuan mo. Yan po sinasabi ni Timothy. Sino po ba si Timothy? Yan ang tanong natin sa akin lahat. Si Timothy po, during his time, sabi dito, he is known for his close relationship with Apostle Paul. Nagsimula po sila dito. Siguro kung makikita niyo mga leaders o mga pastor, laging tinitingnan ng mga pastor, ito magagamit namin. Bakit kaya lagi siyang pinupush para gawin to? Kasi nakikitaan namin ng mga bata na gano'n. Amen? Ngayon, kung gusto yung lahat kayo makitaan, i-discern nyo rin na lahat kayo ay magamit sa lahat ng aspeto. Marunong kang sumayaw, galingan mo din sa pagtuturo. Humingi ka kay Lord ng wisdom. Tapos, gamitin mo ang sarili mo para makapag-evangelize. Kasi pagka tayo po ay ginagamit ng Diyos sa kanyang ministeryo, it is not only to show our talent in the ministry, but to expand para makarating, maabot mo yung mga nasa labas nito. Hindi po yung mag-stick tayo inside the church,
But sabi nga ni Jesus Christ, go and make disciple. Yun po yun. That is our mission in this temple. Lahat tayo kailangan paggamit sa mga susunod na buwan. He is close to Paul during that time. Kasi Paul, gano'n na lang yung puso niya kay Timothy that time. Paul was a young and capable leader who played significant role in the early Christian church. Hindi lang po si Paul nakita ng eagerness that time. He is also a good leader. Meron siyang desire para mag-handle ng church during his early age. Ano po ba sabi dito? He started as missionaries late teens and early 20s. Early or late teens, ibig sabihin 16, 17, 18, 19. And early 20s, 20, 21, 22, 23, 24. Ang age po ni Timothy, not stated in the Bible, but the Bible said, late teens, early 20s, from 16 to 24. Ando ng bracket. Nasa inyo yun. Ang buhay ni Timothy, nasa inyo yun. Kayo yun. Kaya sabi, kailangan i-Timothy ang that age kasi sa inyo magsisimula ang lahat ng ito. Later on, pagdami ng mga youth, lahat ng mga youth na nandito na mas malalaki, sila na yung mga magiging leaders na kapagsunod ng mga teens na narito. Amen? Kailangan ganon. And then sabi dito, overall, the character or his character was marked by humility, teachability, faithfulness, and deep commitment to the gospel and ministry. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sino kanina yung nag-state ng ating Luke 4:18 to 19, dapat kahit mga malalaki. Sino po mga nakakasaulo sa malaki? Huwag na, baka mabusan ako ng DHE. Baka mabusan ako ng DHE. And especially yung J1 culture, kailangan sa ulo nyo rin lahat yun. Hatings? Amen? Kailangan natin sa ulo lahat ng yun. Ibig sabihin, tayong mga J1 family, kahit saan tayo dalahin, alam natin yung bit natin. At sa mga kabataan na narito, siguro yung nakikita natin na ating pinaka-deep sa Lord na deliverance, napaka-worth nito sa inyo. Kasi dun sa stage nyo, hindi nyo pa alam kung saan kayo nakatayo. Kung ano ba ang handle nyo sa sarili nyo. Kasi huwag natin hintayin umabot na nakikipaglaban tayo through the Spirit of God and the evil. Kung hindi natin alam kung sino yung hawak natin, nasa God ba tayo o nasa evil ba tayo? Yun ang pinaka-worst thing. Sa mga kabataan, alam nyo, hindi ko alam kung meron sa inyo nakakabalita na dito. That was happened a year ago after ng pandemic. Doon sa may Prialpi, isang kabataan doon na nag-suicide, tumalon sa third floor. Sino karinig noon? Pilipino yun. Na nagpakamatay po doon sa may lugar namin that time. Ang problema doon, inside the family, and yung problema ng pamilya na hindi sila nag-okay. Narinig yung that time na sa Prialpi, ako lang. Narinig po yun. Sa Prialpi, nag-suicide po siya, tumalon siya ng third floor. Nakakawa yung mga batang ganyan. At huwag natin intayin yung mga mangyari sa buhay natin yung gano'n. Kasi sa Prialpi, that time po kasi, yung bagong lipat sila sa lugar na yun, sabi ko, nakakawa yung bata, lalaki pa man din yun. Yung lalaki na yun, nag-suicide yan. Kaya kayo, mga kabataan, enjoy nyo muna yung buhay nyo in the ministry of the Lord. Tapos, mag-serve kayo kay God, ibigay nyo yung, isurrender nyo yung talent nyo, ang buhay nyo kay God para makapaglingkod kayo sa kanila. At si Lord na yung magpaplano sa buhay nyo kung saan kayo ilalagay ni God. At sabi sa atin dito, we have several notable character of Timothy. Yung several notable, ibig sabihin, mapapansin mo sa kanya, makikita mo. Siguro sa atin sa mga bata, makikita, parang mas masipag to kaysa sa kanya. Mas magalang to kaysa sa kanya. Mas madaling utusan to kaysa sa kanya. Di po ba? Ako po, honestly, sa akin po mga apo, sa dami ko ng mga apo dito, no, ang aking biglaang laging na natatawagan o nauutusan kahit nasa loob ng church, ay si Gaboli.
Sorry hindi ko alam kung okay din lang sa inyo lahat yung mga apo ko. Kahit naman kayo, di ba? Lagi nyo si Gabriel, inaano nyo. Hindi ko naman minemeno yung iba, kaya lang si Gabriel talaga, sa mga apo ng mga apo ko, siya laging utos-utosan nila. Utos-utosan ko din. Kasi si Gabriel kahit na malayo na yung bahay namin, sabi ko, Gabriel, gusto ko niluto ng mama mo, magbibisikleta yun. Magdadala ng pagkain mo sa amin. Na hindi mo naman pwedeng itawag yung kay Amanda, kay CJ, kay Ian, kay Juana, lahat yan si kamot sa ulo. Si Gabriel talaga po yung talagang masasabi ko na hindi ko sinasabi, favorite. No, hindi, pare-pareho kayo. Kasi sila din mga pinsan, ganun din ang ginagawa kay Gabriel. Si Mateo, tetek si Gabriel, sabihin ni Mateo kay Gabriel, Gabriel, pumunta ka dito sa may Puerto Venezia, magbabalik, tapos pupunta sa amin, nakabiyahe, babalik muli ng Puerto Venezia, magbabalik na pauwi. Sabi ko, grabe talaga si Mateo. Si Gabriel yun. Sabi ko, alagaan natin din si Gabriel, kasi si Gabriel hindi siya mapasama sa mga barkada niyang iba yung mga gusto, iba yung ganyan. Kasi siya po ay bikers. Na lately, sabi sa akin ni Gabriel isang araw dumating, sabi niya, Daddy, meron ako nakasakay na isang yun mo dati. Ang pangalan niya ay Del Mundo. Yung Eliezer. Sabi, nakasakay ko yung Eliezer, Daddy. Kilala niya. Sabi niya, Daddy, ako yun din doon sa inyo. Kilala ko si Pastor. Apo na niya ako, sabi ni Gabriel. Sabi ko, Lord, tinan mo si Gabriel sa gala nito. Nakakasakay niya yung mga, nakakasama nila sa Vikings, yung mga ibang youth na naging youth din dito. Darating yung panahon, katulad nga ni Timothy, no? Tira nyo, si Paul ginamit si Timothy, na kayo din, nagti-Timothy, maaalala na kayo ng mga hinahawakan nyo. Amen? Ito yung iwanan nyo. The first na karakter ni Timothy is humble and teachable. Timothy was humble and receptive. Ibig sabihin, mapagkumbaba siya at tumatanggap siya. Tumatanggap siya, mamaliman, pinagsasabihan, tanggap niya yon. And receptive to guidance and allowing Paul to mentor him in his ministry. Hinahayaan lang niya na turuan siya. Kasi kayong mga bata nasa age nyo na kayo dapat nagpapaturo. Hindi yung, alam ko na ito, akong bahala. Iba yung alam nyo sa alam namin. Kasi tayo nasa ministry tayo. Hindi yung worldly ang alam nyo. Hindi namin alam yon. Talagang mapag-iiwanan kami. Pero in the ministry, in the guidance of God and the Holy Spirit, kailangan mas makikinig kayo sapagkat yun ang kailangan. At sabi po dito, teachable. Ang teachable sa Italiano ay, basahin nyo. Okay. Tumatanggap ng nagpapaturo. Madaling turuan. Pagka humble, ano sa Italiano? Umile. No? Am I right? Kailangan ganyan kayo. Pagka teachable, is lumibili. Basahin niyo itong Italiano para mas maintindihan nyo. Sabay-sabay kayo, team. 1, 2, 3. Sabi dito, nessuno di lui è perfetto. Vero? Mag-amen kayo yun. Sa inyo. Sabi dito, tutti abbiamo bisogno di aiuto. Kailangan nyo ng tulong pa din namin mga nanay, tatay, leaders na narito. Non saremo soli, hindi tayo nag-iisa. Ci siamo disposti a imparare. Handa tayong matuto. And con cuore aperto, yung bukas ang ating puso, at orecchie per udire, yung ating tenga para makinig. Ang mahirap dito, bukas na ang tenga, pinakinggan nga, pero ang hirap naman, kaagad-agad sumunod. Pero mga bata, itinuturo ito. But the life of Timothy, humble and teachable, this is the first character na sinabi ni Paul during his time sa pagtuturo kay Timothy. Naintindihan niyo to? Napaka-importante sa inyo na kayo ay mapagkumbaba. Amen? Huwag kayong palasagot sa mga nanay niyo.
At ang mga nanay ngayon, kahit ako na-experience ko, nasabi ko nung tinuturo ko lagi, ang mga nanay pag nakipag-usap sa mga anak nila, parang kaibigan na lang. Which is na-experience ko ngayon, dumating sa akin para magkaibigan. Pero hindi aalis sa akin kasi sa akin may ho, po. Pero pag-usap nanay, ikaw ang ganyan. Na-experience ko na ngayon kasi nga, yun yung generation nila ngayon. Na-experience yun, di ba yung ngayon? Na parang anak nyo, Ama, para silang magkaibigang mag-usap, yung komportable sila ng ganon. Pero, pag nag-usap sila, abante ng ibang tao, meron ng, okay, 97, pagkaharap ng ibang tao. Pero pag nakakarinig ang Diyos, kayong dalawang ina lang, hindi maganda yun. Because you, children of God, train yourself. And even mom, nanay, kapag ang mga anak nyo gusto nyo makarinig ng umpo de respeto na opo, kayo lang magsimula. Kayo lang mga po, upo anak. Opo anak. Kasi yun lang yung pwede natin bitbitin na po pwede natin gamitin. Sabi sa atin sa number 2. Timothy, galing mo, verse muna tayo. 2 Timothy 2:24, and the Lord's servant must not be quarrelsome and must be kind to everyone, able to teach, not to resentful. Anong ibig sabihin nito? Pagka-humble daw kayo, at kayo ay madaling turuan, kailangan daw, hindi quarrelsome ito, palaaway. Yun. Walang palaaway. Kasi yung grupo nyo, yung kayong samahan nyo, hindi na uso ang away-away dito. Naintindihan niyo ko? Walang away-away. Pero, sabi dito, you must be kind to everyone. Maging mabait kayo sa isa't isa. Kasi ngayong grupo nyo, kayo lang ang po pwede, masatawag natin grupo ng sama-sama, kampi-kampi kayo, iisa-isa ang bibit-bitin nyo, and able to teach. Po pwede kayong magturo at not resentful. Hindi matampuhin, hindi magagalitin. Alam niyo yung mga kapatid, kasi kayong mga kabataan dito, para ma-unite kayo together, wala na yung grouping. Amen? Huwag kayong gagaya sa mga nakikita nyo. Bakit sila lang magkakasama? Bakit sila lang magkakasama dito? Yung grupo. Huwag gano'n. Dapat lahat kayo sama-sama. Yun, kayo ang titingnan ng mga bata dito. Yung nakikita sa inyo, yun din ang gagawin ng mga bata. Kaya yung mga bata sila, okay sa isa't isa. Wala nang mga magsupla-suplada, walang arte-arte. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi, in the children of God, we are kind. Amen? Mabait kayong lahat. At hindi po pwede nasasabihin nyo, meron lang, ayoko nung kasama sa grupo ko yan. Kaya pastor, during that time, dapat na-encounter nila, nasama-sama sila halo-halo. Hindi po pwede, gusto kong kasama si Jerickson kasi hindi naim eh. Ay, ako si Tonyo, hindi nagsasalita, gusto kong kasama ko yun. Sabi niya, ayoko po doon kay mas matal-tal pa, ayoko niya. Walang ganyan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Lahat kayo pwede mag-rumble-rumble. Pwede kayo magsama-sama. Sapagkat inaayos ng Lord yung inyong ugali, yung inyong pakikisama, yung inyong pagsasalita sa kapwa. Yan yung way na tinuturo ni Paul kay Timothy during his time. Sabi po dito, sa 1 Corinthians 4:17, that's why I have sent Timothy, my beloved and faithful child of God, child in the Lord. He will remind you of how I follow Christ Jesus, just as I teach in all the churches wherever I go. Isipin nyo si Timothy that time kung paano yung pamamahal ni Paul, even in the Corinthians, sinabi niya to. Si Timothy ang magpapaalala sa kanila. Si Timothy kung paano yung way ni Timothy ipaalala sa mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto, that time ng pagkakababait, ang pagkakatitigas ng ulo ng mga time na yun. Kaya sabi, I will remind you. Sabi ganyan, He will remind you of how I follow Christ Jesus. Kasi si Timothy na noon ang
isa sa Timothy ni Paul ang pinapadala. Kaya dapat yung pagpapadala kay Timothy, katulad ninyo mga bata, kayo ang magre-remind kung paano yung pastora nyo nagtuturo sa inyo. Nabanggit ni pastora, sinabi ni pastora, ito dapat namin sundin, ito dapat namin gawin. Are you listening? Are you in? Diba? Eh ngayon, yung pinakikita nyo, kinikilos nyo, yan na rin ang makikita sa inyo ng iba. At yun ang dapat yung gawin. Dapat maunawaan at maintindihan nyo. Supportive and unselfish. Ito yung pangalawa. Pangalawa na karakter ni Timothy na ipinagmamalaki ni Paul during that time. Sabi niya, napaka-supportive ni Timothy at hindi siya unselfish. Sabi dito, he was a supportive companion to Paul. Kaya si Paul, nung ginawa niya si Timothy, ibig sabihin ng pagsuporta, gumagaan yung trabaho ni Paul. Kasi kaya na niyang bitawan si Timothy eh. Si Timothy na kaya niyang alpasan. Si Timothy na pupwede na sumunod sa kanya, siya na yung ginagamit ni Paul during his time as a companion, as another leader, as another servant of God during his time. Kaya napakaganda ng suporta ng mga kabataan kay pastora. Huwag kayong pabigat. Amen? Huwag kayong selfish. Yung parang, ay, okay na to. Lalo na mga youth dito, malalaki na kayo. Kapag alam nyo hindi makaabante ang mga kabataan, mga teens, tutulungan nyo sila. Hindi yung, okay na tayo, hayaan nyo sila. Mas okay itong sa atin, hayaan nyo na lang itong sa atin. Hindi ganon. Hindi po pwede yung selfish tayo. Okay? Sabi dito, demonstrate unselfish dedication to spreading gospel. Katulad nga siya sabi ko, Nicole, as you stated and declare, Luke 4:18-19, lagi mong sabihin yan sa mga kasama mo. At pagtagal nila, alam na nila, bago tayo mag-start ng kwentuhan, let us declare Luke 4:18-19. Merisha as well, kapag magkukwentuhan kayo mga barkada mo dyan, kasama mo, okay, before we start having conversation, let us declare Luke 4:18-19. At dyan kayo sa mga likod, ganun din ang gagawin nyo, at kayo din ganun dyan. At para hindi na nahihirapan ng mga pastor, okay, let us declare Luke 4:18-19. At pagtawag nila Jerry, makaya na natin i-state even the J1 culture of God. Amen, mga kapatid? Kailangan lahat tayo sa ulo natin yun. Kailangan alam natin lahat yun sapagkat yun yung ating kultura ng J1. Sabi dito, nawala na ako, patay na to. Praise. Teka, ito, meron na. Meron pala ako stock doon 5. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapagod to. Sabi dito, supportive. Kailangan masuportahan natin. Supportive tayo sa bawat isa. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Mga malalaking youth dito, nanay, tatay, kung pwede naman po lahat ng ginagawa natin, di po ba kaya ng mga bata dito? Kita nyo yung mga kabataan dito, pagka mga natatay ay naghahakot ng upuan, takbuhan lahat ng mga bata, takbuhan sa kwarto. Kasi, ang bigat kasi ng upuan, grabe. Kita mo talaga. Let us encourage one another. Sabi dito, i-build up natin yung ating yung tulungan natin sa church. Ngayon, ang kagandahan dito sa youth camp, may assigned leaders or youth na tagaluto, tagaligpit, taga-ahin, tagalinis ng kanainan. Yon ang maganda. Kasi meron kayong participation during that time nyo from day 1 hanggang day 4. Ngayon, okay na kasi maraming nanay, exempted na kayong lahat. Nakita ko kanina kasi gawa ng pagkatapos yung uminom ng kape at saka wala na sa lababo ng lahat. Kasi alam yung day 4 na eh. Tapos na to, darating na si Sister Tess, may maglilipit na doon, si Sister Rene, darating na sila, kaya lahat ng pinagkapihan nila kanina, iniwanan na lahat sa lababo, darating naman kasi mga nanay. Very good. Ang galing ng mindset nila ha, kasi day 1, 2, 3 sila. Pagdating ng day 4, nanay naman. Okay yan.
Sabi nga, let us encourage each and every one. Sabi sa Galatians, carry each other burden. Listen, mga cute, napakaganda nito. And this way, you will fulfill the law of Christ. Yung burden na tinatawag natin, hindi lahat tayo okay araw-araw. Meron tayong mga kapatidan, meron tayong kapwa youth o teens, may bit-bit-bit sa puso nila. Importante na nasa tabi nila kayo, and then sasabihin nyo, ano bang dala mo? Listen, alam nyo yung pinaka-key, ang technique, bago kayo mawala sa sitwasyon na gusto nyo tulungan yung inyong kapatid o mga youth. First, bago kayo mag-usap, you have to pray. Amen. You have to pray. Kasi siguro, later on, may encounter din ng mga kabataan na kayo mismo. Bakit gano'n? Magkakausap mo dito kasama. May isa sa inyo na deliverance na, through praying. Napakaganda ng mga gano'n. Inner healing, may nag-inner healed na, may nag-iiyak na, mayroon na talagang nagwawala pero nakalaya sila because of prayer. Napaka-importante nito. Kailangan, bago kayo magsimula, kung may problema naman ng bawat isa, technique to ha, ito yung key. Okay, ano bang dala mo? Ganito, okay. Bago tayo mag-start, let us pray. Mag-pray muna kayo. Hawakan nyo isa't isa. Habaan nyo yung prayer. Halimbawa, for example, si Aliana, may bitbit siyang problema. Aliana, nung gusto mong pag-pray natin. Kasi po, ganyan-ganyan. Hawakan mo yung kamay niya, Aliana, mag-pray kayo. Sabihin mo lahat yung po pwede mong sabihin na promise ni God sa kanya. At habang sinasabi mo yun, may inner heal na si Ariana. Yung inner heal dito, after nitong prayer nyo, yung forgiveness, nawala na sa puso na. Take note, kiyon ha, hindi yung nag-iiyak dyan, nasa tabi ka lang, kampay ka ng kampay, ganyan ka ng ganyan. Walang action and move doon si God. Sabi mo, teka muna, stop. Mag-pray muna tayo. Yun yung pinaka-the best way para ma-deliver yung isang may pinagdadaanan. Are you in? Amen. Yun ang dapat mga bata matututo kayo. Especially mga youth. Especially pag nakita nyo, ba't naiyak ka, Hana? Kasi si Amanda, inaway ako. Takbo kay Amanda yung isa, takbo kay Hana. Kausapin nyo, mag-pray kayo. Alam niyo ba mga bata, pagka lalo na sila merong galit sa puso, nagtampo, sila mag-prayin nyo. Tingnan ko lang, bago sila makapagsimula, kundi healed na sila. Amen? Kasi may hiya sila lumapit kay God eh. Gawa na ko, mabigat ang puso nila. O mag-pray ka, hindi makapagsimula hanggang umiyak na lang umiyak hanggang sa, mag-pray ka. I-pray mo yung kay God. Mag-pray ka. With bone. Kailangan hindi kayo galit pero ipupush nyo sila para mag-pray. Kasi pag na-push nyo sila mag-pray, unti-unti, nahihil na pala sila noon. Nawawala na. Amen? Are you in? Ganun yun. That is the technique and key para sa mga kabataan at sa mga bata pa. Carry the burden in each and every one. Kailangan yan. Number 2. Yung una sa atin, sabi natin kanina, supportive. Ito, unselfish. Sa Philippians 2:4, do not looking to your own interest, but each other of you to the interest of the others. Kailangan tingnan nyo rin kung ano yung sitwasyon meron, yung kapwa nyo. Hindi yung okay na kayo, pero hindi nyo nakikita hindi pa okay yung kasama nyo. Amen? Kailangan, lagi kayo nakapokus in the interest of the others kapag okay na kayo. Para matutukan nyo to. Hindi yung, ano bang problema mo? Aba, camp nga natin, dos lang babao ni mama. Ay, buti ka may dos, ako ngayon wala eh. Di ba? Because supplied naman tayo dito sa church. No need to have money. Ay, hindi ako makakabili ko ng coke sa ano kasi wala naman pa coke dyan sa church natin. Doon ako bibili. Yung ibig sabihin, gusto mo na yan. Hindi na yan part ng ating camp. Pero, in the end of this, kailangan magsuportahan kayo, magtulungan kayo sa isa't isa. Sabi ko, nung kami nung naalala ko nung camp na yun, 3 days kami, kulang ang baon t-shirt, tapos, dadalawa lang ang brief, di naman naglalaba. Sa mga kabataan ganun talaga. Alam niyo po, that time, pasalamat sila kasi ako,
from medium ang aking underwear hanggang naging XL na. Large na pala ngayon. Kaya yung mga pinagliitan ko, wala rin naman sila mga reklamo. Kaya yung mga maliliit kong nung naubos na noon. Kasi ganun talaga nag-aakay sa mga kabataan. Magsuplado sila. Magsuplado sila, pero kailangan nilang gamitin yon. Kasi mga bata nung pag nakitulog doon sa bahay namin, kaya yung 10-12. Ay, ang mga kalalakihan nung pagka sama-sama, sobra pa ng 10-12 nakikitulog doon sa bahay namin. Sa Barasina pa ako. Kaya yung mga damit na maliliit ko, yung mga naubos na ng lahat, hindi mo na kailangan ibigay pa sa mga Caritas. Ngayon, palakpakan natin ang mga natutulog. Laksan nyo, palakpakan natin yung mga natutulog para mag-save. Diba ang hirap ng puyat, no? Ang hirap makinig. Naintindihan nyo? Kalog-kalogin yung mga katabi nyo ngayon. Laksan nyo ang kalog, ha? Laksan nyo yung kalog. Tulog ng mga Huwag magsakitan. Okay? Yan. Sa pangatlo na tayo. Studious and knowledgeable. Ano sa Tagalog ang studious? Mapag-aral. Masipag mag-aral. Mapag-aral. Masipag mag-aral. Knowledgeable, ibig sabihin, masipag mag-aral, studious. Studious. At knowledgeable, ibig sabihin, marunong. Yan dalawang nang yan, isa sa katangian ni Timothy. Sundan niyo ako, sister. Sundan mo. Alam niyo, sabi ni Paul, si Timothy, that time, masipag mag-aral. Marunong. Naintindihan niyo ako? Masipag mag-aral, marunong. Ako hanga sa mga kabataan ngayon kasi ang galing nila sa gadgets. Nanay, sumagot kayo. Kapag hindi niyo alam ang cellphone niyo, kanino yung binibigay, lalo ng bago. Sa mga bata. Di po ba? Pati ang mga bata ngayon sa gadgets, marunong sila. At ang mga bata, masisipag mag-aral. Masipag ba kayo mag-aral? Amen. Laksan nyo. Amen. Masisipag mag-aral? Amen. Si Paul, during his time, hindi lamang siya may alam na masipag siyang mag-aral. Si Paul, during his time. Alam niyo ba, hindi lamang yung kaalaman niya that time about the world, about the community, more on the gospel. Amen? Yun yung pinaka-importante sa inyo mga bata. Habang kayo maliliit pa ngayon, yung pinapaalala sa inyo, yung tinetake down nyo, yung tinetake note nyo, tandaan nyo yan. Because lahat ng meron kayo nakukuha ngayon, ini-apply o may apply nyo sa buhay nyo. Dapat nung gamitin to. Sapagkat kayo na yung susunod. May isip nyo lang siguro, let's say, halimbawa isa sa inyo, magpipreach na dito. Ikaw rin naman ang laging pastor ng iyong John, laging pastor ang iyong ganap sa mga school ganito. Halimbawa, John, ikaw ay naging pastor, tumayo ka na dito. Tapos, may isip mo yung kapanahunan mo noon. Nagtuturo kang ganyan, tapos makikita mo yung mga kabataan mo ito kasabay nun, no? Naghihikapan, nagkukwentuhan, antok ng antok, hikap ng hikap. Tingnan ko lang yung pakiramdam mo ngayon, makaramdaman mo pagdating ng araw na ikaw ang nagtuturo. Ganon din tayo pagdating ng panahon. Sino nakaranas dito sa school during that time yung mga youth kahit dito sa Italia, yun ang gaano kayo parang public speaking, nagre-report. Sino nakaranasan na nagre-reporting? Yung reporting, oo, hindi nakikinig sa inyo mga classmate nyo. Ano mararamdaman nyo? Di ba? Napakahirap doon. Sabi dito, pakinggan niyo ako mga kapatid. Timothy had a strong foundation in the scriptures. Yung foundation ni Timothy that time, itinuturo yun ni Paul sa kanya nung iniaakay niya. Kaya lahat kayo na nakikinig ngayon, yung pinakikinggan nyo na scripture ngayon, yung pa rin yung magiging bit-bit-bit-bit nyo. At yun ang pwede nang ituro, di ba? Example na lang natin sabi dito, thanks for his mother na si Eunice and grandmother Louise
Luis gamit. Si Lois, which prepared him for his ministry. Salamat sa nanay at sa lola. Walang tigil na nagtuturo kay Timothy during that time. Hindi lang pala si Paul. Kasi lumaki si Timothy na ang nanay at saka yung lola niya, siya yung nagtuturo sa kanya about the scripture. Amen? Kaya kayo mga kapatid, mga anak na nandito, pag kayo'y naging pastor na, pastora, maaalala niyo yung ginagawa ni pastora sa inyo. Pinapaalala sa inyo ni pastora. Di ba, sinabi ko sa inyo ganito, mapagdadaanan nyo to, kailangan nyo gawin to, pag-aralan nyo to, kasi pagdating ng araw, lahat ng ginagawa nyo ngayon, ituturo nyo sa mga hawakan nyo. Tandaan nyo, hindi kayo mananatiling nakaupo dyan, sapagkat lahat kayo maaaring ipadala papunta sa ibang lugar para maging pastor, maging leader, maging worship leader. Kailangan nyo gawin yan. At kailangan nyo sumunod. Maging mapag-aral kayo. Okay? Amen. Sabi dito, sa Proverbs 1:8, sabi, sinong tumulong kay Timothy, nanay niya at saka lola? Sabi sa mga anak, my son, listen when your father corrects you, don't neglect your mother's instruction. Sinabi po yan sa Proverbs 1:8 during the time of King Solomon. Huwag nyo daw, listen, pakinggan nyo daw kapag kinukorek na kayo ng mga nanay nyo. Kasi di ba sinabi kanina, nessuno perfecto, ognuno vuole l'aiuto. Di ba? Kailangan to. Ang nanay nyo at ang tatay nyo, siya yung kasama sa bahay. Siya lagi magsasabi sa inyo, huwag mong gawin yan. Huwag nyong gagawin yan. Ang nanay ay nagsasabi. Pero, ang tatay, laging, ang nanay ang nag-instruct, ang tatay ang nagko-correct. Bakit? Instructed na kagad ng nanay kung anong gagawin nyo, pero mali pa rin ang ginawa nyo, kaya ikinukorek na ng tatay. Amen? Hindi naman kailangan i-correct ng tatay kung yung instruction ng nanay, nasunod nyo ng tama. Am I right? Kaya nakakadoble-doble. Si mama naman, ang kasama pa si papa rin. Kasi hindi ka nasunod, hindi ka nakikinig sa akin. Kaya ang tatay mo, ayan, nagkakameron tuloy ng meron ng combination ng nanay at tatay. Pwede namang nanay lang eh. Di ba? Hindi nila kukorek ng tatay. Kaya lang minsan, kailangan i-correct ng tatay kasi yung instruction dito, hindi na nasunod ng mga bata. Kaya kailangan dapat sundin ng mga bata yung instruction ng nanay para hindi na i-correct ng tatay. Paul, instruction to Timothy. Pakinggan niyo po itong mabuti kung ano ba yung sinabi ni Paul kay Timothy na dapat matandaan niyo, mga bata. First, sabi dito, sound doctrine. Ano ba yung ibig sabihin ng sound doctrine? Ito yung pagsunod sa kautusan. Hindi doktrina ng tao ha, o doktrina ng Diyos, which is coming from the scripture. Sabi dito, teaching the biblically accurate, reliable, and faithful to the core truths of the Christian. Dito tinutukan ni Paul kung paano niya ituturo sa kanya. Katulad sa atin, children of God, mga bata pa kayo, pero ang galing nyo magsasaulo. Sino magaling magsaulo dito? Bakit hindi nyo sa ulo 4:18, 19? Di ba? Kailangan sa ulo nyo na yun. Pero mga bata, alam nyo ang kautusan, alam nyo ang doktrina na tinatawag o ang gift sa Lord dito sa church. Pag sinabi pa sa inyo na naniniwala ba kayo sa deliverance, ano sasagot nyo? Amen. Naniniwala ba kayo na tayo may eternal life? Ang Jesus Domingo Church, tanda nyo, this is a full gospel church based on the Bible. Tayong doktrina meron tayo which is biblically written on the Bible. The second one, sabi dito, godly living. Sino ang namumuhay ng maka-Diyos? Sabi ni Paul, Paul encouraged Timothy to demonstrate life with integrity and devotion to God. Alam mo yung tama, alam mo yung mali. Diboto ka, ginagawa mo kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. And that is godly living. Amen? Maka-Diyos. Ngayon,
Bitawan niyo yung ballpen niyo muna. Ganito sabihin mo, sa sarili mo, isa lang ha, wala nang hindi po pwede gawin mo. Ganin niyo muna pwede niyo. Tapos ikurap niyo ang mata niyo ng marami. Masyado kayo napuyat nito mga nagdaang araw. Closing na tayo ay, labanan niyo yan. That is a spirit. Spirito yan ang antok. Ang kalaban niyan, pagka in-entertain niyo yung antok niyo, ibig sabihin you're entertaining the evil spirit. Am I right? Ha? Kaya ganito kakantok itong mga to. Gusto mo mga nanay? Sige. Mamaya-maya ng konti. Kasi itong mga bata na to, hindi sila nakakapakinig ng ayos kasi nga, walang energy. Baka bukas pagka tinanong ko ulit, pag tinanong ko sa inyo, tinuro ko ngayon, hindi nyo na masagot, ha? Sa bagay, may lista kayo. Listahan nyo na lang. Okay? Pero titignan ko, parang dadalawa naman ang inaantok eh. Siguro nga. Isingin nyo isa't isa. Okay? Sabi dito sa pagkapa, ministry skills. Listen, ministry skills na tayo. Malapit na tayo matapos. Kaya pakinggan nyo. Palakpakan niyo ang Diyos. Hallelujah. Okay. Sabi ni Paul, taught Timothy how to deal with kindness, gentleness, patience to others. Napaka-importante nitong ministry skills. Lahat kayo may skill kay God. Pero napuubos ang pasyensya nyo sa isa't isa. Amen? Dapat meron kayong more patience sa bawat isa sa inyo. Yung kabaitan, yung magiging mabuti nyo sa kapwa nyo, kailangan nyo gawin yun. Kasi ito yung ginagamit kayo lahat sa ministry. Another false instruction kay Timothy is nasaan tayo? Ayan. If Paul instruct and then correct Timothy, kino-correct din niya si Timothy about stay grounded in the scripture. Sabi dito, manatili ka o yung mga nakasulat sa Biblia. Huwag kang mag-produce ng haka-haka according to your experience, according sa nalalaman mo in the Word. Kasi ang mga bata ngayon matatalino, pero naka-base doon sa Word, not in the Bible. Ito ang sinabi because naka-AI na sila. AI, explanation sa AI, more on AI, pero wala na biblically. Napakadali ng mga bata ko ngayon. Ginagamit ang Google, ginagamit ang AI, nandun ang lahat. But, sinabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay tinuturuan, nakabase kayo sa mga ganyan, sulat-sulat o kaya, pero hindi nyo naman nare-review, wala rin. Mabuti pang makinig kayo na makinig, pero sinasaulo nyo at aalamin nyo. Kasi, kapag ang isang tao magaling, hindi kailangan niya ng ballpen at papel. Yung question sa kanya right away, utak kagad ang gagamitin. Hindi yung wait, ano yan, sayaw, wait, wait, hindi pwedeng gano'n. Hindi kayo pwede sa impromptu. Pagka impromptu, sinabi sa inyo, who is Timothy? What is God in your life? Impromptu, ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, diretso yun. Kasi wait lang po, pwede ba assignment? Hindi pwede yun. Kasi dapat bit-bit mo yun. Bakit? Ang mga nanay nga, tinan mo yung mga nanay nila, pagka tinanong mo, at tatanungin mo, ano yung gagawin niyo bukas sa amo? Alam na agad nila. Kasi tutulong pa lang sila, iniisip na nila, ano yung gagawin sa amo. Di ba? Kayo mga bata ngayon, dapat alam nyo na kagad ko ano yung bukas nyo para kay God. Amen? Importante yun. The second one is correct with gentleness. Ito yung pinaka-mahirap. Paano ba kayo makipag-usap yung raporto nyo sa kapwa nyo? Kasi mga bata pa kayo eh. Not hot-headed, hindi mainitin ang ulo, hindi alto botche, mataas ang boses, nandito sa inyo ang mga pagpapakumbaba. Amen? Amen ba sa inyo? Amen. Parang pinapagod nyo ako sa conclusion kagad eh. Sabi nito, let us urge the young people like Timothy to pray to all. Amen? Sikapin natin.
children of God, ng bawat isa, may pag-pray nyo ang bawat isa sa inyo. Kasi doon sa prayer nyo, magkakatulong-tulungan na kayo. Amen? Yun ang pinakamaganda. At including how they ask petition and thanksgiving prayer to God. Marunong kayong humiling kay God patungkol sa prayer nyo sa sarili nyo. Lord, kailangan po namin ng maraming pera. Si Mama para hindi magbunga nga sa katapusan. At least, baka pakinggan ni God. Di ba? That is wrong. Huwag kayong bumatay sa pera. Bumatay kayo sa biyaya na binibigay ng Lord. Kasi mga kabataan ngayon, sobrang marunong, sobrang gagaling, nakabase sila sa mundo, kung saan, kumbaga, ito yung nangyayari sa mundo, kailangan okay yung status ko, okay yung buhay ko, which is correct to have dreams. Pero your dreams will not come true without God. It will come true without God, pero hindi papunta kay God ang buhay mo. Naintindihan niyo ako? Kapag sinunod niyo yung napag-iiwanan ako ng mga classmate ko, meron na sa aming doktor, meron ng abogado, ay buti ko yung doktor na yung pastor din, at least alam niya naka-incline ang buhay niya. Buti yung abogadong ito ay pastora rin, kasi alam niya ang nilalakaran niya. E paano kung sila pangarap nila yung para sa sarili nila? Which is doctor and attorneys and engineers, teachers. Mga inilagay ng Lord yan in their specific na responsibilidad o gawain, yung mission nila. Pero pag hindi sila nakakilala sa Diyos at nagbalik sa Diyos, walang kwenta ang lahat ng ito, kahit anong taas pa ng pangarap mo. Alam niyo po, nung ako yung unang nagtatrabaho sa empresa namin, apat sa mga kasama ko doon, kasi almost 200 po kami doon eh. Nung makakilala ko isa-isa ng tagal, meron akong kasama sa trabaho, principal. Principal siya, kapatid siya ni Ate Ines. Principal siya sa atin. Kinuha ng kapatid dito. Principal na yun, nung kinuha siya, 50 plus na siya. Sabi ko, teka, konti na lang, pwede ka ng pension sa atin. At maganda pa yung pension mo kasi, ang naging problema, mga anak tutulungan. Ganon ka-devotion ang isang ina sa mga anak. Para bang hindi niya kayang magiging maganda ang buhay niya, pero mga anak na maiwanan niya. Principal po yun. Isa sa nakasama ko, dentista. Dentista na siya sa atin, pero can't afford para makatulong sa buong pamilya. Yung devotion niya to help mga pamangkin niya mapag-aral, papunta dito, triple nga naman ang sweldo as a dentist. Nurse na nakasama ko. Most na nakasama ko, commerce graduate, engineer, architect, kumbaga, mga courses nila. Pero pagdating dito sa Italia, nung kapanahon na namin, no, kaya ayaw namin mangyari sa mga bata ngayon, na pare-pareho kami nasa janitorial services. Maglilinis, katulong ba, ng mga bahay. Kaya minsan nung hindi pa ako Christian, naglilinis kami. Yung kakopya ko, yung principal doon. Sabi ko, Ma'am! Sabi ko, dati nung nagtataas ako ng kamay ngayon, pareho tayo ng bubunas ng lamesa. Di ba gano'n naman ang principal sa atin? Sila yung pinakamataas sa eskwelahan, pero dumating yung panahon, pantay-pantay. Listen, mga bata, ito yung iiwanan mo sa inyo. Isa lang ang gusto kong ipulat nyo sa isipan nyo. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo. Pero ang aangat sa Diyos, ang may mabuting puso. Amen. It is not after of what bachelor you are or bar example, whatever. Bonus na lang yun para kayo magkatrabaho dahil nag-aral ka mabuti. Pero yung mabuting puso mo, yun ang magiging daan para sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah.
Mga nanay, sama-sama tayo mag-pray para sa mga kabataan natin ngayon. And before we sing, Miguel, excuse me, we have to anoint first yung mga bata. I-anoint natin sila ng oil. Magpatugtog ka lang muna dyan ng kahit ano. At before we anoint the oil para sa mga batang ito, mga nanay, tayo manalangin para sa kanila. Ito natin mga kamay. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw nito. Salamat sa kaalaman na pinagkaloob niyo po sa mga batang ito. Thank you also for the time na talagang ibinigay nila para sa camp na ito. We do believe, Father God, by the Holy Spirit na nasa kanila. Ang mga batang ito ay gagamitin mo, Lord God, sa templo and even, Lord God, sa ministry mo. At naniniwala din kami, Lord God, upon anointing, Lord God, ng oil sa buhay nila, Lord, makikita lahat yung kanilang talent na bubuhayin mo muli sa tulong ng Espiritu na meron sila. And even the special word na binigay ni Jesus Christ, go and make disciple. Ngayon, September, magiging mission ng mga kabataan ito na mag-evangelize. Bawat isa sa kanila, magtitimoti. Mag-aakay ng bawat isa sa pagilitan. No need ng marami, bigla, they need. Kung 20 man lahat ang kabataan at ang teens, merong 20 silang dadalhin dito para akayan each and every one. Alam namin na tutulungan niyo po sila o agad sa tulong naman ng Espiritu. And we, parents, last ng church nito, susuportahan namin mga batang ito para dito sa kanilang journey, para sa pag-evangelize sa Lord God. Ngayon po naman, children of God, youth, teens, ilagay nyo na sa isip nyo kung sino yung kaibigan nyo na dadalhin nyo ngayon. Isang kaibigan nyo na dadalhin ngayon, ilagay nyo sa isip nyo. Close your eyes. And then, itong isang kaibigan nyo na i-evangelize nyo, tutukan nyo ito sa prayer. Simula sa araw na ito, lagi nyo siyang isasama sa prayer. Itong isang ito. And then, in 30 days, ang bawat isa sa inyo, may kasama na ititimoti dito sa church. Kasama nyo kami mananalangin sa inyo, and at the same time, makikita yung fruit ng prayer nyo. In the 30 days, may bitbit na kayong isang kaibigan, dala-dala dito sa temple nila. Patuloy, O Lord, at sa oras na ito, rinig mo po ang aming declaration. Rinig niyo po ang prayer ng bawat anak mo na narito and even the desire ng kanilang heart. Father God, maraming salamat. Lahat ng aming declaration, prayers are sealed with the precious blood and we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name, Amen. Lahat po na ng para sa team lang dito, lahat ng team sa inyo, mag-calling life kayo dito. Pastor, yung kan lagi na sa pastor? Sino yung una? Pastor, Ate. Ate.
Kasama ko na si Hana. Bukod na po kami.
Madaling chance, parang nasilaw. Spring daw. Samahan niyo si yung patient natin. Si patient 101. Ayan. Ay, gusto kayo. Wait lang, Papalik, wait lang, wait. Walang pa kayo natin yung maliit. Nagpapalit lang po ng t-shirt. Saka po yung maliit. Sa si Antoine. Nagpapalit lang po, nagpapalit lang. Walang pa po isa. Walang pa po ng isa. O, baka sasama na kayo. Mamaya pa. Yung mga nakaputi mamaya pwede sumama yung mga nakaputi. Yung mga nakaputi daw. Dahil magpapalit din ako. Kasi sinabi ko puti kami. Re. Wala naman kasaling. Kasali na doon. Saan si Antoine? Si Tonyo dyan niya na Ito kasi kanya. most improved. Bunsoy. Ayan. SM, ay dali na. Ipakita mo yung yung award mo. Wow! Okay. One. Atensyon yung paa mo. Adjust. Tonyo, adjust. Hindi. Sila lang. Yan. Okay. Tonyo, sa gitna. Okay. Yeah. Yes. Video! Yes. Video! Yo. Alam mo lang nakabuti ang pagkita po tayo. Masarap! Hindi pa tayo tapos. Hoy! Bakit hindi ka nakaputi? Sama din kami. Yung nakabak po, hindi po pwede. Yung strike sa kurot. Hindi, joke lang. Suji.